Blessed Sunday po, Praise Church! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, God. Sa buong isang linggo, I believe, grabing naging mabuti ang Panginoon. Amen? And right this moment, ang nais lang natin is yung ibigay yung glory and honor and praises sa Kanya. Amen? So let's pray. Father God, we welcome you, Panginoon, in this place, O God. Holy Spirit, be with us, Panginoon, as we worship you, as we adore you, Panginoon. Be lifted up, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Thank you, God, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Sabay-sabay po tayong magpuri sa ating Panginoon. We receive your revival today, O God. Hallelujah. To seek your face, we know you're close. Let your presence fill this place. The world is a desert, dry and thirsty. Your love is the answer, full of mercy. Give us your eyes to see the hurting. Bring us back to life. Come on! Revival, hearts on fire. Holy Spirit, rain down, changes from the inside. We need revival. Hey! Let's clap our hands for Jesus today. Shine your light. Bring healing to the blind. Break the chains. Let your glory fill the sky. The world is a desert, dry and thirsty. Your love is the answer, full of mercy. Give us your eyes to see the hurting. Bring us back to life. Revival, hearts on fire. Holy Spirit, rain down, change us from the inside. Sabay-sabay po tayong pumalakpak sa Panginoon. Send your revival, O God. Hallelujah, Lord. Send revival fire. Send revival fire. Jesus, for your revival today, O God. Let's continue to sing praises to God. Hallelujah. Can we clap our hands for Jesus today? Come on.
of day. In hope we rise, we speak your name. We lift our eyes, we tune our hearts to your beat. Where we walk, there you be. With fire in our eyes, our lives alight. Your love untamed, it's blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining to me every day. We praise you, oh God. Hallelujah. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You are forever in our hearts, oh God. Let's all sing with fire in our hearts. Come on. With fire in our hearts, our lives alive. Your love untamed is blazing out. The streets will grow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining to me every day. Within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Hallelujah, Lord. Let this be our declaration for today. We were forever in your love, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. We praise you, Panginoon. Thank you, God. Let's remain in the presence of God. Thank you, Jesus, for your presence. Hallelujah. Thank you. Let this song be the reminder of God's greatness, mercy sa buhay ng bawat isa.
bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko, kahit di kailangan sa iyong yakap. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawan. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako kapag pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawan. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako kapag pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan, kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat o Jesus, tinapos mong lahat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan, kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat o Jesus, tinapos mo lahat. Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Minsan pa po natin sabihin sa iyong yakap. sa iyong yakap. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawan. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat para sa aking kaligtasan. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas at magpakailanman, aking kasalanan tinapos at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Sa iyong pinakamataas na papuri, O God. Hallelujah, Lord. Patuloy kaming aawit, Panginoon, sapagkat ang mga pangako mo ay buhay sa aming buhay. Hallelujah! Sa'yo
our lips to God, our lips to God. Sa'yo di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanluran. Mga pangako mo, taglay nito'y ganap. Nananatili ang labis na pag-asa. Mga pangako mo, mga pangako mo. Kami lumalapit, Panginoon. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y ganap. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo, mga pangako mo. Di kayang sukatin. Di kayang sukatin. Hallelujah, Lord. Ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y ganap. Nananatili
the Son can do anything. The Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. Amen po ba tayo doon? Sige po, pikit po natin yung mga mata po natin, no? I'm praying for two types of person here. Maybe you are that person who is trying to be productive. Gusto mong mag-try ng bagong bagay. There is this fear, meron ditong doubt, but Lord, I pray na itong kausap ko, Panginoon, remove his fear, Panginoon. Remove her fear, God. Na Lord, ano man tong pinapatapak mo sa kanya, Panginoon. Lord, naniniwala ako na kasama mo siya, Panginoon. Nasasamahan mo siya, oh God. And Lord, I'm praying, Panginoon, sa second person na ito, I'm talking to someone who just started. May sinimulan na po siya, Panginoon. Naapakan niya na, Panginoon, na gawa na niya. Pero, Lord, nahihirapan siyang i-sustain. May takot pa din, Panginoon, na baka hindi niya magawa ng tuloy-tuloy, God. Lord, I know that in your name, there is sustainability, God. Lord, in your name, Panginoon, there is power, Panginoon, na magpatuloy po kami, oh God. And Lord, I pray this person receives your endurance, Panginoon, just how you did on the cross, oh God. Maraming salamat, Panginoon. Lord, help us, God. Help us, God, to understand your word na sa umagang to, Panginoon, hindi masayang yung pagpunta namin, oh God. Lord, pagpupuri pa lang panalo na. Lord, you will reveal, Panginoon, anything, Panginoon, na gusto mong i-reveal sa amin, God. Lord, we welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you in this place, God. Maraming salamat, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Lord, andito ako to. Gusto ko makita mo ko na pinapakita ko yung sarili ko, kailangan kita, and alam kong nagkamali ako, gusto ko balikan kita. Gusto ko bumalik ako sa'yo, nagkamali ako, may mga kasalanan ako na nagawa. Gusto ko makita ko yung sarili ko na no one can save me but you, Jesus. The cross symbolizes His greatest love for us. Dahil sa krus na to, may namatay para mabuhay ka. Dahil sa krus na to, pinatunayan ng Diyos kung gaano Kanya kamahal. Ang prayer, ang Word of God, isa po talaga yan sa paraan, pangunahing paraan, para nang sa ganon mas gumanda ang ating relasyon sa Panginoon. You cannot pursue God without prayer. To be honest, hindi ko alam kung saan ka nauuhaw ngayon. But this, I am sure. Kayang-kaya ng Diyos pawiin at punuin ang lahat ng klase ng uhaw na meron ka. Are you ready to praise the Lord? Yahweh, 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 Yahweh,
I think I know better. I think I know how it should be. I got it all planned out, but he's got a plan for me. When it's bad weather, sometimes I yell up at the sky. Today was supposed to be dry, but that's not what I need. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. It's gonna be a good day. He made all the planets, he made all the stars in the sky. He knows what he's doing, he's gonna make it alright. And when the wind's blowing, there might be a reason. It is something I'm learning, something I'll never forget. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. 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 Wow, thank you, Jesus. Yung mas malakas pa hong palakpak, ibigay natin sa Lord. Thank you, Jesus. Sige nga po, tayo po tayong saglit lahat. We will discuss this morning about the Kingdom of God, Part 3. Ito na po in a sense yung pinali po natin bago tayo mag-first fruit next Sunday. And under of this topic is about, we will prosper in the Kingdom of God. Uunlad at uusad po tayo. May kausap po ba ako dito na gustong umunlad at umusad ang buhay? Can I hear amen? Meron po ba akong kausap dito na talagang grabing may longing talaga sa puso niya na ayokong maging parehas lang ang nangyari sa akin sa 2024? Umaasa ako na may kakaibang gagawin ang Diyos sa aking pong buhay. After ng prayer and fasting, empowerment last Wednesday with Pastor Reggie, grabe po yung mga words na inilalagay ng Diyos sa ating buhay. And there is more, hindi pa po tapos. Because nasa kaharian tayo ng Panginoon, we will not be satisfied kung anumang meron tayo because ang kaharian ng Panginoon, ang yaman ng langit, ay hindi natin kayang sukatin. Can I hear amen? Taas natin yung dalawa nating kamay sa Panginoon at hindi tayo papayag na hindi masapo ang inihanda ng Diyos sa ating pong buhay. Father God, lalakaran. Father God, hahakbangan namin ang mga bagay na nais niyo po, O Diyos, na maabot, marating, matanggap namin, O God. I pray in Jesus' mighty name, lalo na rito yung may uhaw, Panginoon, na gusto niya totoong may mangyari sa 2025, O God. Panginoon, we will declare in your kingdom, all of us na nagtitiwala sa iyo, all of us na naghahanap sa iyo, we will prosper in your kingdom po, O God. Kaya salamat po ngayon pa lamang, O Diyos, sa kapunuan, sa kabusugan, at sa mga bagay na ipagkakaloob mo. We want to honor you and we want to glorify you in Jesus' name. Amen at amen. Mas malakas na palakpak po ibigay natin sa Lord. Makaupo na po tayong lahat. Thank you so much. Thank you so much. Okay, so mamaya lang po kasi mabilis na po kasi ito, ano? Don't forget, February 7, there will be tinatawag po nating as a married couple, couples gathering po natin. February 7 na po yan, ano po. Kaya please get in touch with kila Rocky, mamaya po, kila Chef, ano po. So, ilang ano na lang po yan, ilang araw na lang din naman. So gusto natin makapag-minister lalo na sa mga young married couples at lalo na rin sa mga ikakasal din po. So please don't miss the opportunity po na ma-empower naman yung relationship natin bilang mag-asawa. Okay? But seek first the kingdom of God
and His righteousness, and all these things shall be added to you. Ayoko pong ma-miss natin, sa verse na ito, nasaan yung pinakamatinding biyaya at pagpapala ng Diyos? Nasaan yung pinakamatinding blessing dito kapag inuna natin ang ating Panginoon? This is the verse of the year natin na gusto nating lakaran po natin, panghawakan natin, na kapag inuna natin ng Diyos, ang lahat ay pawang idaragdag sa atin. Okay? May pakikita lang po ako sa inyo mga pictures. Pagkatapos, lalaruin lang natin yung ating kaisipan. Ano po? Katulad po nito sa SM. Although patay na po siyempre of course si Henry C. Ito po is si Big Boy. Ano po? Big Boss. Si Henry C. Jr. Tanong ko lang po, what do you think? Yung mga empleyado kaya ng SM, sobrang nag-aalala habang nagtatrabaho sila, baka walang ipasweldo sila Henry C. sa kanila. What do you think? May nakita po ba kayong empleyado sa SM, Grand Central, or San Lazaro na namumutla at inaalala nila kung may pampasweldo yung kanilang boss? What do you think? Wala. Mukhang maayos naman po yung mga nag-work sa SM. Ano po? So, napunta na raw yung lahat ng sinweldo sa makeup. Ano po? Saka sa sapatos na mataas. Tingin ko, believe sila sa boss nila na they have nothing to worry about their salary kasi alam nila, ang boss nila, grabe, ang yaman. How about this one? Sino po ito? Pedro Penduko. Lance Armstrong. Lance Gokongwei. O, sino po, ano pong ari-arian po ng mga Gokongwei bukod sa JG Summit Holdings Incorporated? Cebu Pacific? URC? Robinson? Do you think yung mga empleyado po nila Lance Gokongwei, do you think nagwa-worry po sila kapag nagtatrabaho sila, nag-aalala sila na baka walang pampasweldo ang mga Gokongwei? Na sobra silang nade-depress, inaalala nila na baka bumagsak, baka magsara, o baka hindi sila pasweldohin? I don't think so po. Mukhang wala ho tayong makikitang nagwo-work sa kanila na sobrang balisa at nag-aalala, baka sila mapabayaan at hindi pasweldohin. Amen ho ba tayo doon? Tingnan natin itong pangatlo na to. Ilalagay ko sana si Manny Villar, kaya lang baka maraming galit kay Manny Villar eh. Ano po? Kasi yung mga bukid ginawa ng bahay. Ano po? Si Tito Ramon. Ano po? Ramon Bong Revilla. Si Ramon Ang, grabe, yung mga nagwo-work sa San Miguel, ang daming nangangarap na makapag-work sa San Miguel, yung ibang hindi natanggap, uminom na lang ng San Miguel. Nalungkot, Grabe itong si Ramon Ang, sobrang biyaya ng Panginoon. Ito mga binabanggit ko po sa inyo, ito yung sobrang laking blessing sa bansa natin kasi ang dami ho nilang binibigay na employment at trabaho. Alam niyo po, walang tatayong charity na walang enterprise. Walang tatayong foundation without entrepreneurship. Kasi nabubuhay ho sila lahat sa advocacy ng mga mayayamang company, o mga taong pinagpala ng Panginoon. Kaya itong si Sir Ramon Ang, do you think yung mga empleyado nila, nagwo-worry? Do you think yung mga empleyado nila ay hindi proud sa kanilang company na sobrang nababalisa? Tingin ko po hindi. Sobrang kampante sila at ang daming nangangarap, especially sa company na ito na makapagtrabaho. Bigyan ko po kayo ng konting idea. Pag nakapag-work ka sa San Miguel, ano ang kaibahan nila? Tingnan po natin to. Sige po. Bukod sa 13-month pay, meron silang 14-month pay po. 100% of monthly salary. Pagkatapos, ano yung 3 business na yun? And then, rice ration, 1 sack per month.
2,000 clothing allowance per quarter, holiday pay, additional 1 salary even if di pumasok, plus buo ang bayad for the day during regular holiday. Ano yung 30 SL, 15 BL? Ano to, Beric? Sick leave, okay. Meron pang mid-year bonus, monthly product incentives, at meron silang HMO. Oh, wag nang mainggit, baka minumura nyo ngayon yung boss nyo ngayon, yung company ng buti pa yung San Miguel, na mapakalipat na nga bukas. Hindi ba ang sarap mag-work sa company na napakagalante, na napaka-generous, kaya kung tayo man po magkakaroon po ng sarili nating company o magkakaroon ng sariling business, lagi ko itong naririnig again kay City Prosecutor John Catalan, huwag mong gugutumin ang mga taong naglilingkod sa iyo. Kaya even tayo man nasa Praise Church, talagang we honor yung mga naglilingkod sa atin. So sobra talagang, even tayo po, yung kahit mga simple lang na business natin, yung mga tao natin, wag naman natin sobrang pigain. Especially sa probinsya po, kasi pag nakikita ko, nakakaiyak yung sweldo ng common na construction worker, yung employee, yung mga galing sa agency. Di ba yung mga agency, may cut pa yan sa employee nila, di ba? Kaya ang liliit po talaga ng sweldo nila. Kaya ang sarap lang nito. So again, si SM, yung mga nagtatrabaho kay SM, hindi ho nagwo-worry. Yung mga nagtatrabaho kila Lance Gokong Way, hindi po sila nagwo-worry. Yung mga nagtatrabaho kila Sir Ramong ang San Miguel, hindi ho sila nagwo-worry. Yung mga nagwo-work sa ating Panginoong Jesus, to our Lord King Jesus, kung naglilingkod ka sa Panginoon at sabi mong si Jesus ang iyong hari, meron ka bang ipag-aalala? Meron ka bang dapat ikabalisa kung alam mo, yung hari, si Jesus na ating pinaglilingkuran, ay totoo mong ginagawa ang iyong trabaho, kung ginagawa mong mabuti ang iyong trabaho, kung lalo natin pinagbubuti ang ating paglilingkod sa Panginoon, do you think pagkukulangin tayo ng Diyos? Can I hear amen? So hindi po hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon, at ito po talaga yung gusto kong ideklara lalo na sa Praise Church family. Walang mananatiling mahirap na taga-praise. Can I hear amen? Walang mga taga-praise na lilipat sa malasakit, panagkasakit. O sa ngayon, sige, kung wala pa. Pero hindi tayo mananatili dyan. Sa PCSO, DSWD, malaking tulong po yan. Pero ang sarap yung hayaan na natin yun sa mga talagang totoong walang-wala. Pero kung tayo naman ay meron, wag na sana tayo makipagsiksikan, tulong na rin po natin sa iba yon. Uunlad at uusad ang ating buhay sa kapurihan ng Panginoon. And that is my prayer to all of us. Sana mai-represent natin ng maayos si Jesus Christ as our King. Kung kinikilala natin ang Diyos natin, siya ang ating hari, ipakita naman natin, walang pinabayaan ang Diyos na naglilingkod sa Kanya na ating hari ng mga hari. Amen ho ba tayo doon? Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Oo, pumasok ang mahirap, pero nung nagpasakop ka sa ating Panginoong Jesus, hindi pwedeng hindi magbago ang status ng iyong buhay. So dito, hindi naman po ito parang name it and claim it lang po. May tuturo po kung paano natin mararating na tayo usad at uunlad. Kahit naman tayo nag-pray, 10 buwan, wala ka namang ginawa, taglupa pa rin ho tayo. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Hindi pwedeng puro takot po ang gagawin po natin sa buhay. Tingnan natin to. Sabi natin may 2 kaharian. Una, kingdom of the world, na ang talagang nagahari si Satan. Gusto niya yung mga tao huwag makakilala kay Jesus. Gusto ni Satan ang mga tao, nakawan niya, patayin niya, sirain niya. So gusto ni Satan, ang mga tao, huwag lumapit sa Diyos. Gusto ni Satan, makipaglaro tayo sa mundo. Gusto ni Satan, yung sarili talaga natin ang nasusunod natin. So every time na ang nasusunod sa atin ay yung sarili natin, nananalo ang kaharian ng mundo. So every time na ang mundo ang sinusunod natin, yung worldview, yung pamantayan ng mundo, walang standard sa buhay, okay lang yan, na kahit ang mga bata at the age of 4, turuan na ng masturbation yan,
Yan ang mga demonic na ano po, na mga parang batas, na ipag-pray natin, na huwag talagang, ngayon pa lang, as early as 10 years old, pwede na raw mabuntis at may mga nangre-rape, nakakagalit, nakakainis. Imagine mo kapag yung pamilya natin, ay pinagharian ng mundo, magugulat na lang po tayo. Wala na yung tinatawag po na values po natin sa pamilya. Kaya tayo naman po naglilingkod sa Panginoon. Hindi natin iaasa sa school yung pagtuturo po sa ating mga anak. Tayo mga magulang ang dapat ay mag-disciple. Isa rin po yan sa gusto kong i-discuss po sa mga young married couple. If you are tatay, ikaw ang magtuturo sa anak mo ng lalaki ng puberty lesson, ng mga pagbabago na gaganap sa kanya. Kung ikaw ay nanay, ikaw ang magtuturo sa anak mong babae ng pag-transition niya po mula bata hanggang pagkadalaga. Mga kapatid, grabe tayong sinisira ng mundo. Minsan sabi ko nga, nababaliw din ako minsan kaisip. Yung same-sex gustong magpakasal, yung Christian gustong maghiwalay. Ba't ganun? Sa Amerika po, nung binaba ang divorce, ang una pong nakinabang mga Christians po. Sila yung unang mga naghiwalay. Sinisira ng demonyo yung morality ng Christian. Pero ang gusto ng Panginoon, siya yung maghari, siya yung manguna sa buhay natin, yung kanyang salita ang maging pamantayan natin at ang banal na Espiritu ang gabay natin upang ma-apply natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Sabihin nga natin, si Jesus ang aking hari. Kaya nga mga kapatid, thank you Lord, may mga inilagay ang Diyos sa atin po na parang talagang gabayan po talaga, tulungan tayo ng Panginoon. Okay tingnan nyo po ito. Ang matinding titirahin ng demonyo at wawasakin, Christian. Kahit po nasa Lord ka na, hindi ka niya titigilan. Sa kanya na yung mga sabongero. Sa kanya yung mga gumagawa ng krimen, mga drugs o mga nagdadrugs. Yung mga hindi lumalapit sa Panginoon, nadaya na yun Ang kanyang dadayain at sisirain, yung mga Christian, especially yung mga naglilingkod sa Panginoon. May pakita po ako sa inyong picture para mas maunawaan natin to. So, nais ni God, ikaw yung maghari. If you are teacher, gusto ni God na maghari sa iyong buhay. Gusto ni God na talagang pasakop ka sa kaharian ng Panginoon. Pero, liwanagin ko rin, hindi pwede nagpapasakop ka sa Diyos na wala kang sinusunod na boss o leader. Hindi rin pwedeng, sinusunod ko po ang Diyos, pero hindi mo ginagalang ang magulang mo. Hindi pwedeng, pinagahari mo si Jesus, pero galit ka sa cell leader mo. Hindi ho pwede yun. Teacher ka, sinusunod mo ang Diyos, pero galit ka sa principal mo. Hindi pwede yung nagwo-work ka, nagpapasakop kay Jesus, pero kung ano ang sinasabi mo sa boss mo. So malabo po yun. Pag sinabi natin nagpapasakop tayo sa Diyos bilang hari, nagpapasakop din tayo sa mga inilagay ng Diyos sa ating buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang gumawa ng sarili mong mundo. Yung kayo lang ni Jesus ang nagahari, walang pakialaman, hindi po aayos ang buhay natin nang wala man lang nagme-mentor, nagko-coach sa atin, nag-guide sa atin. Kaya nga very somehow counterproductive, inaway mo yung magulang mo, siya yung covering ng Diyos sa iyo ngayon, to bless you, to guide you. Kaya napakaganda pag magpapakasal ka, may blessing ng magulang. Hindi ho ba? So huwag kang aalis sa covering, po. So tingnan nyo po, hindi lang nais ni God, pagharian ka niya. Gusto ni God, pagharian mo rin yung assignment mo. Kung teacher ka, galingan mo. Galingan mo yung pagiging teacher, gamitin mo ito sa paglilingkod sa mga tao. So ang tawag muna natin dyan, alignment. Pagkatapos, doon mo pag hindi ka naka-align, hindi mo magagawa ang assignment mo. Hindi ko alam kung magiging mabuting teacher ka kung hindi ka nagpapasakop sa ating Panginoon at sa mga taong ipinagkatiwala niya sa iyo. So ito yung pinakamagandang picture po. Kingdom of God, alignment, and assignment. Tingnan natin yung isang picture. Ito yung pangit na picture. Hindi ka nagpasakop kay God. Inaway mo pa yung leader mo. Na source ni God para kapagpalain. Umalis ka sa covering ni God. Gumawa ka ng sarili mong mundo. Ikaw na lang ang nasusunod. Wala kang pakialam.
hindi mo rin magagawa ng matino ang assignment mo. Can I hear amen? Halimbawa, architect ka. Kunyari lang po, wala naman ito sa praise church. Architect ka, pero lumayo ka sa kaharian ng Panginoon. Hindi ka na nagpa-cover sa Diyos. Hindi mo na ginagalang ang ating Panginoon. Basta kung ano lang maibigan mo. Kapag umalis ka dyan, hindi mo rin magagawa ng maayos yung assignment mo. Kaya pangit po pag may tinatawag na disalignment. Kaya sa lahat ng bagay, lagi tayo magsisimula, naka-align pa ba ako sa Diyos? O sige, salamat sa Diyos this January. Umuulan ng prayer and fasting, ng mga empowering, daman-dama mo, naka-align ka kay God. Pero paano pagkatapos? Ang problema natin is paano araw-araw maghahari ang Diyos sa ating buhay. Hindi po every Sunday. Every day, every moment. Can I hear amen? Hindi ka rin magiging productive kung hindi tayo naka-align. Maraming matatapon, maraming masasayang kapag hindi tayo naka-align sa ating Panginoon. Mas doble ang hirap, mas mabigat ang laban ng buhay. Okay? Muli sabi natin, alignment, assignment, saka doon tayo may fulfillment. Matatalakay natin yan. Sana wala tayong palalagpasin na word po ngayon kasi talagang bago natin bitawan ito, sobrang ang gusto natin is, Lord, aalis tayo talaga na sold out tayo. Jesus is my King. Siya dapat talaga ang maghari at masunod sa buhay natin. So the Kingdom of God Part 3, we will prosper in the Kingdom of God. Bakit tayo naniniwala na tayo iuunlad sa kaharian ng Diyos? Okay. Bakit ako naniniwala na kapag inuna ko ang Diyos, paunla rin talaga niya ang buhay ko? Totoo po yan, pasensya na po kayo. Wala namang masama na maging masipag, pero baka naman lahat na lang inilagay mo sa kamay mo at wala na yung kamay ng Diyos. Walang masama magtrabaho po, pero unahin muna natin kung ano yung nais ng Panginoon. Huwag lang tira ng tira. Napakahalaga, Lord, nasunod ba kita sa araw na ito? Ikaw ba yung totoong naghari sa buhay ko? Kanina medyo may na-miss lang po ako, no? Hindi kanina ako nakapagsulat ng Thanksgiving, pero dire-diretso po talaga yon. Pero ngayon nire-recall ko, napakasarap na una pa lang, talaga nagpapasalamat na tayo sa Diyos na nabuhay tayo kasi maraming hindi nagising kanina. The mere fact na ikay nagising, meron kang gagawin. At meron pang purpose ang Diyos sa atin. Amen? O sige, malakas sa palakpak muna, ibigay natin sa Panginoon. So, bakit tayo naniniwala na may pag-usad at may pag-unlad? Kasi natatakot ako marami ko nakikita po, ang tagal na sa church pero walang bakas ng pag-usad. Natatakot ako na nasa loob ka na, laki ng potential mo, pero na-miss natin. Sana huwag maagaw ng kaaway mga bagay na yun. Kaya tayo naniniwala na uunlad tayo sa kaharian ng Panginoon kasi sa kaharian ng Diyos, because the kingdom of God is a place of fearlessness. Fearlessness. Dahil sa kaharian ng Diyos, walang takot. What does it mean walang takot? Maraming tao hindi makahakbang kasi puro takot ang pinag-ahari sa buhay. Maraming tao takot magsimula kasi laging nakikita nila ay pangit na bagay. Ang tawag natin doon in a sense is scarcity mindset. Yung bago subukan isang bagay, nakikita niya talo, hindi panalo. Nakikita niya pagkalugi, hindi yung pagkatubo. Nakikita niya pag-atras, hindi pag-abante. Ang procrastination, may kabayaran yan. Kung as early as 20 years old tayo, doon pa lang nag-ipon na tayo, grabe, ang dami mong ipon. Nalulungkot po ako kasi kahit umulan ng opportunity, wala kang malang pan-down. Wala kang pang-ipon, wala kang pagsisimula. Lagi kang nauunahan ng maraming tao. Tingnan niyo yung katabi niyo po kung may ipon. Yung katabi mo yan na may ipon, iyan na makasasapo ng pagpapala. Kahit sa'yo itinapat ng Diyos, wala kang pang-down, wala kang inipon, wala hong mangyayari po talaga sa atin. Lagi na lang tayong tagahanga. Alam mo, blessed na blessed ako sa iyo. Kailan naman kaya ako mabe-bless sa iyo? Sana ikaw naman ang hangaan. Sana ikaw naman ang pag-usapan.
Siyempre, for the glory of God. The kingdom of God is a place of fearlessness. Nakita niyo po ba, ano ang magiging buhay natin kung puro takot ang maghahari sa atin? Kasi yun nga po ang problema ho natin, nag-ooperate tayo sa democracy. Hindi pa natin alam talaga yung totoong idea ng kingdom of God. Sa kingdom ng God, pag sinabi niya, yun ang masusunod. Wala pong maliwanag na usapin. Basta sinabi ng hari. Kung ganun po ang approach natin sa Bible, basta sinabi ng Diyos. Kung may inimpress si God, ginawa mo, simulan mo, tirahin mo na. The kingdom of God is a place of fearlessness. Hindi naman sa hindi ka na natatakot, may takot pa rin, pero dahil alam mo, ang Diyos ang nag-command, dahil alam mo, may word si God, at hindi ka natakot humakbang ang layo ng pwede nating marating. Pero by the way, mga kapatid, congratulations. Ang dami ko rin naman po talagang nakita sa Praise Church. Talagang humble beginning. Pero ngayon, ang layo na po ng inyong narating. Kahit sa inyong married life, ang dami nyo na pong nangyaring magagandang bagay, pero hindi lang iyan ang gagawin ng Diyos. Can I hear amen? So mga kapatid, huwag matakot. Huwag matakot. Imagine, ang backup natin, hari, ang nagpapagawa sa iyo, pagdududahan mo pa ba? Biro mo, ang supporter natin, every time na may itatayo po ako isang bagay or meron po ako i-attempt na isang bagay, lagi ko pong kine-claim ito sa sarili ko po. God is my number one supporter. God is my silent partner. Kasi sabi na sayang, kung meron lang akong financier, kung meron lang akong backup support, siguro marami na akong ganito. Pero kine-claim ko po, because I am a pastor, because I am a child of God, my partner is God, my supporter is Jesus, higit na mainam, higit na malakas, higit na mayaman, higit na makapangyarihan. You and God, pinakamatinding teamwork sa lahat yan. Biro mo ang kapartner para, sabi ko, kakabahan ka bang makipaglaro ng basketball kahit dalawahan lang kung ang kapartner mo si LeBron James? Hindi po ba si LeBron James, naghigab lang, nasushoot yung bola eh. Ang grabe, ang tindi, ang galing, ang husay. By the way, panalo po ang Lakers sa Nets, kontik ng matalo. Pero panalo na po si Lolo LeBron natin, So, fearlessness, tingnan muna natin to. Ito lang siguro yung makuha nyo. Lagi natin sabi na, ito lang siguro ang makuha nyo, panalo na tayo. Di ba? Lagi tayong may parang point na ganyan, Kaya pagkabasa ko nito, uwi na tayo, Saka na lang mag-offering. So, let us claim this that nothing will be missing when you are seeking the King. Nothing will be missing when you are seeking the King. Kapag inuuna ko ang Diyos, walang kasalatan na mangyayari. Kapag inuuna ko ang Diyos, walang pagkukulang na mangyayari. When I seek the King, nothing will be missing. Can I hear amen? Pangako ng Diyos yun eh. Pangako ng Panginoon, nothing will be missing. May mga tao kahit meron na sila, laging parang may missing, laging may parang lacking. Kasi kung wala si God sa equation ng buhay natin, laging may kulang. Di sabi ko nga, pag pinag-aaralan ko, ang dami mga athlete after championship, may mga nagpapakamatay. Ba't ganun? Ang galing na nila, ang husay na nila. Kasi pareho lang ang mahirap at mayaman. Kapag wala si Jesus, laging merong sense of miserable life. Walang kasapatan sa taong walang Diyos. Pwede nilang i-mock si God, pero hindi nila tatalunin ang Diyos natin. Amen? Kahit nga raw po yung mga albaw, sabi natin si Hitler, hanggang 70 years lang yan eh. Wala na siya ngayon. Roman Empire, hanggang 70 years lang yan eh. Wala pong lumalagpas na 200, 300, 400 years, parang sobra nilang dominant or ganyan. Laging may katapusan ng paghahari ng walang tao, ng taong walang Diyos. Pero yung mga nagtitiwala sa Panginoon, laging may pag-usad, laging may pag-unlad. Amen? Maring mabagal, pero eventually gugulong at gugulong yan. Malakas sa palakpak ibigay natin sa Panginoon. So, this is a place of fearlessness,
Tinan lang natin to. Let the favor, ito yung lang devotion din natin na dinadaanan natin. Let the favor of the Lord our God be upon us and establish. Sa ibang salin, hinahanap ko yung version na, and bless the work of our hands upon us. Yes, establish. Pero ang ganda rin ng word na establish. May itatayo, may ibubuo. Panginoon, pagpalain niyo po yung bubuuin ng aking kamay. Lord, pagpalain niyo po yung itatayo ng gawa ng aking mga kamay. Pag wala kang ginawa, walang tutulong, walang tulong sa Diyos kasi wala ka namang gagawin eh. Wala ka naman palang susubukan, walang suporta. Ang sinusuportahan yung may ginagawa, amen? Masingit lang ako ng konti. Kailan aayudahan yung walang ginagawa? Alam niyo, ang pinakamagandang ayudahan yung nagtatrabaho sa malalayo at nagsisikap, bigyan natin ng pamasahe yan. Ay, kawawa naman, wala silang ginagawa, bigyan ng ayuda. Bigyan yung mga nakadikit kay kapitan. Naiinis ako. Kaya I'm longing na magkaroon talaga tayo ng mga righteous leaders. Huwag ko kayong paloloko, huwag ko kayong pabobola. Please lang po. Please. Kahit sino pa maupo, kung hindi ka magsisikap, walang pagpapala na magaganap. Amen? Mga kapatid, yung kayang ibigay ni Mayor, hindi siya pwede sa Diyos na pinaglilingkuran ko. Masyadong mayaman ng Diyos ko kahit sa hari dito sa mundo. Masyadong mayaman ng Diyos ko, yung hindi mo kayang ibigay ng ating Panginoon. Lahat nga nung naniniwala na ang galing ng Diyos nating magsuporta at magkaloob, malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Kaya sabi ko last Sunday sa inyo, nung pumunta kayo dito, ano yung lalakarin nyo after ng prayer? Dapat ganun po, after ng prayer and fasting, may inaasikaso ka, may nilalakad ka kasi punong-puno ka at maliwanag yung panalangin mo na meron kang gagawin. Mga kapatid, fight for the clarity. Ano ba yung gusto mo talagang project ngayon? Ano ba yung gusto mong itayo ngayon? Bless the work of our hands. Walang ibe-bless si God na hindi ginagawa ng iyong kamay. O, tingin muna po kayo sa akin. Bakit hindi tayo matatakot? Bakit hindi tayo dapat matakot? Because all work works. Ang hindi lang nagwo-work, yung walang ginawa. O sige, gusto kong i-congratulation dito yung may ginawa, kaya lang hindi nag-prosper. Congratulations pa rin anak kasi meron kang natutunan. Meron kang nasubukan na kung hindi mo sinubukan yon, walang bubukas na karunungan. Amen. Humakbang ka, naglaro ka, lumaban ka, natalo ka, panalo ka pa rin kasi may nakita ka. May nangyari sa loob mo. Walang sayang kapag tayo may sinusubukan. Can I hear amen? Totoo po yun eh. Ako na, pinanghawakan ko ito. Which is totoo naman talaga. Walang na negosyo na hindi nalugi. Malulugi ka rin naman eh. That might as well, mangyari na ngayon para hindi ka na malugi bukas. Lahat naman na susubukan mo, dadaanan mo eh. May mga manloloko sa iyo, ngayon magiging matalino ka ngayon. Alam niyo, huwag tayong matakot sa dadaanan natin kasi hindi ka naman makakaiwas, dadaanan mo rin naman yon. Walang gumawa na lahat ng ginawa nila ayos. Walang sabit. Ayos agad. Wala pong ganon. Dadaanan mo pa rin yan. Aalisin ka na empleyado mo. Ang hirap palang maghanap ng mapagkakatiwalaan. All work works. Panalong-panalo ang mga taong may sinusubukan. Panalong-panalo yung mga taong may pinagpaplanuhan ngayon at hinahakbangan. Panalong-panalo ang mga taong may ginagawa. Tingnan pa natin sa Deuteronomy chapter 28, verse 12. The Lord will open to you His good treasury, the heavens. Wow, parang yun ang pinakabangko natin, yung langit. To give the rain to your land in its season and to bless all the work of your hands. Ang part ng tao, magbungkal. Ang part ng Diyos, magpaulan. Ang part ng tao, gumawa. Ang part ng Diyos, pagpalain yung ginagawa mo. Ang galing, tingnan niyo po ito ha. Babasahin natin uli ng buo and then babanggitin niyo po yung pangalan niya sa blanco po. Can I hear? Okay po ba yan? Okay, basahin natin lahat ng malakas ha. Pagdating dito po, wag niyo, and the Lord will open to name. Hindi, pangalan niyo po. Pangalan niyo po.
Hindi po yung name yung sasabihin po natin, kundi pangalan nyo po. Okay? In 1, 2, 3. The Lord will open to... Isa pa, the Lord will open to... Hindi ko narinig yung pangalan nyo po. Merong 4 na hindi nagsalita sa itaas. 1, 2, 3. The Lord will open to His good treasury, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hands. Lahat ng ginawa mo para sa Diyos, pagpapalain ng Panginoon. Lahat ng ginawa mo para sa iyong pamilya, pagpapalain ng Diyos. Lahat ng ginawa mo sa cell group mo, lahat ng ginawa mo sa outreach mo, lahat ng ginawa mong pagtulong para sa Diyos. Walang sayang. Kaya alam nyo, ang nakakatakot yung hindi ka gumawa. Ang nakakatakot yung hindi ka sumubok. Ang nakakatakot yung hindi ka nagbigay. Ang nakakatakot yung hindi ka humakbang. Sasabihin mo, sayang. Kaya ho sa Bible, may nabasa ho ba kayo at magngangalit ang kanilang mga ngipin? Wala namang ngipin pag siya nagngalit ang ngipin. Di magngalit ang gilagid kung ayaw nyo po. Ang picture of regret po yun eh. Maraming tao mamamatay, sayang kung pinag-aaral ako, di ako nag-aaral. Ipinasok ko sa trabaho, sayang. Binigyan ako ng puhunan, natakot ako, sabi ko, hindi naman ako magpo-prosper. Sayang. Regret ang pinakamatindi nating kalaban sa mga bagay na wala tayong sinusubukan. Kaya regardless again, masakit po yung mawalan, masakit po yung malugi, masakit po yung madaya, pero hindi papayag ang Diyos na walang mangyari po sa atin. Iyan ang mabilis makapagpatalino. Ngayon, okay na yung calculation mo. Dati hindi natin masyadong kinakalculate. Pero ngayon, mas planado ka, matalino, at mas ayos. I believe ang Praise Church, kaya magiging productive this 2025. Kasi mas matalino ka na ngayon eh. Kasi mapagkakatiwalaan ka na rin ngayon at ang galing mo na rin sa management. Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Thank you. Yung mas malakas pa po, yung mga uunlad, yung mga uusad. Again, let me remind you, huwag matakot sumubok. Huwag matakot tumakbang. Huwag matakot magsimula. Or, huwag matakot magdagdag. Meron ka na, huwag matakot magdagdag. Huwag masatisfied. Huwag matakot humakbang kahit may hinakbangan ka na kasi napakalayo pa ng pwede nating marating. Sky's the limit, ang blessing ng Panginoon. It is only your faith. Ito lang talaga ang limitation natin. Kaya sa kaharian ng Diyos, kapag pinaghaharian ka ng Diyos, ang unang gagawin sa iyo ni God, patatapangin ka. Kapag ikaw nasa kaharian ng Diyos, imagine mo kung si Alexander the Great ang king mo at pinako-conquer niya, ang tatapang din nila kasi ang galing ng hari nila. Ang lakas at tapang na pinagmumulan, kaya tayo nakakahakbang kasi meron tayong Diyos na nangako, I will bless the work of your hands. Kaya gustong-gusto ng Diyos yung mga masisipag. Tuwang-tuwa ang Diyos sa mga nagsisikap. Tuwang-tuwa ang Diyos sa mga taong may ginagawa. Ewan ko lang kung di ka pa umunlad at umusad sa dami ng mga bagay na inilalagay ng Diyos sa iyong puso. Sabihin mo muna sa katabi mo, sa left mo, saka sa right mo, huwag kang matakot. Minsan kahit makakasalubong ko lang kayo, isa lang itatanong po, anak, ano yung gusto mong gawin sa taong ito? Yung kahit ganun lang, naku, baka iwasan na ako ng mga tao dito, makikipagkamay sana. Wala akong gagawin, wala pa ako naiisip, iwas muna. Hindi po ba? O sino rito may balak pong mag-abroad this year? Can I hear amen? Wala akong pamasahin. Hindi, basta yung una mo, yung gusto mo muna mauna, Lord, may gusto akong gawin. Gusto kong mag-put up ng ganito. Pag may tuturo po ako sa inyong isang mindset, yes, before how mindset. Sabi niya natin yon, yes, before how mindset. Mag-agree ka muna sa gusto mo na inilalagay ng Diyos. Huwag mo munang isipin paano. Ito muna. Embrace mo muna. Iyan ba talaga ang gusto mong gawin? Bakit mo gustong gawin yan? Just embrace it. Just say yes. Yes before how mindset. Number 2, bakit tayo unlad sa kaharian ng Diyos? Kasi because the kingdom of God is a place of fulfillment. Because the kingdom of God is a place of fulfillment. May satisfaction, grabe, may kakaibang saya sa puso
ang mga taong may natatapos sa Diyos. Kausapin ko nga po yung mga nanay. Ang mga nanay dito, sino po rito ang saya sa inyo kapag nakapaglaba ka na? Isasampay na lang. Nung nakasampay na, there's a sense of fulfillment. Pagkatapos, nako, tuyo na, titiklopin na, natiklop ko na, there is a sense of fulfillment. Hindi ho ba maliliit na bagay? Normal po yun sa tao na kapag may na-accomplish ka, merong sense of fulfillment. Can I hear amen? Tanungin niyo po yung praise and worship. May sense of fulfillment. Tapos na. Pero hindi nila alam, tatawagin ko ulit sila mamaya. Panibagong challenge na naman yon. May sense of fulfillment Pag nagawa mo, pag natapos mo, pag naayos mo. Tama ho ba yung inyong lingkod? Pag may natapos ka, hindi ito yung tapos. Kasi may sisimulan ka uli. May tatapusin ka uli. Kaya life and success is a journey, not a destination. May natapos ka isang project, may sisimulan ka uli, at may tatapusin ka. Kapag patay na tayo, tapos na. Okay? Sino gustong matapos na? Ayaw naman nating mamatay. Kailangan gumawa tayo. Kasi pag wala ka nang gagawin, baka kuhanin ka na ni Lord. Tignan mo yung katabi niyo po, mukhang kuhanin na ni Lord. Sabihin mo, may gagawin ako. So kahit gusto kong kuhanin ng Lord, ipagpapaliban yan. Napakasipag ng anak ko. Ito yung tatlong bagay. Alam niyo ho, hindi lang tayo unlad. Totoo, I believe, yayaman ho tayo dito. Mababago ho talaga ang financial landscape po natin under ng fulfillment. Tingnan niyo po ito, walang fulfillment kung walang creativity. Walang fulfillment pag walang creation. Dinideclare ko po lagi ito, God created you to create, God made you to make. Kaya ka nilikha ng Diyos para lumikha. Kaya ka ginawa para gumawa. You are created to create. Imagine nyo po kung gaano kayaman yung nakapag-create ng Shopee, Lazada. Gaano kayaman yung nakapag-create ng GCash. O tingin po kayo sa akin. Alam nyo ho, pag nakapag-create kayo ng solusyon sa problema ng ibang tao, nakapag-create ka na, nakatulong ka na, nakagawa ka pa, babayaran ka pa. Huwag yung bili lang tayo ng bili, ng create ng iba. Ikaw, ano naman yung i-create mo? If you are a teacher, create a school. If you are an architect, create an architectural firm or hardware. Ano yung pwede nating i-create na inilagay ng Diyos sa puso mo na solusyon? Doon tayo muna magsimula. Create a solution sa problema ng mga tao. Babayaran ka ng mundo. Biro mo nakakatuwa na nakapag-create. Grabe. Sino kaya? I don't know kung sino nakapag-create ng AI. Kasi tinanong ko siya AI, who create you? Hindi niya masagot. Grabe po ang wisdom ng AI. Ano po? Ginagamit ko na rin po ngayon yan. Minsan di ako makakatulog talaga. Ang galing. Kaya lang may AI po ako na ginawa na pinahihinto ako. Bukas naman May subscription. Kasi hindi ako kay Gemini Hindi rin po ako kay Meta AI. Meron po akong isang ibang AI na may subscription siya na parang $20, pero ang ganda. Parang sky's the limit. Pagagaanin talaga ang buhay mo. Parang bala ko na ngang mag-teacher ngayon kasi pwedeng gumawa ng lesson plan. Ano po? So baka bukas na bukas mag-apply po ako sa Caloocan High School. Kasi grabe yung wisdom ngayon. Ano po, AI? Am I a handsome guy? Next question, please. Approachable yan. The word is create. Sabi natin malakas, lahat, create! Anong gusto mong i-create this year? Anong gusto mong buuin? Huwag naman puro baby, Marami na. Yung marami na, huwag na. Create. What if kung yung 2025, andito na yung bahay na gusto ng Diyos na ipatayo mo?
What if kung itong 2025, eto na yung pinapanalangin mong matagal na dito mo nasisimulan? O may gusto kang puntahan? You need to walk in creativity. Creative po ba si God? Kaya tayo creative. Alam niyo, tontuwa talaga ako pag tinitingnan ko yung landscape ng Singapore, ng Dubai. Ang galing ano? Galing ng mga taga Dubai kasi alam nila time will come, mauubos ang langis. Kaya kailangan mag-create tayo ng tourism na ito naman ang bubuhay sa atin. Ang gagaling, ang tatalino po nila ngayon. Ngayon, pati desert po, grabe na pong nagiging agricultural, nagagawan po nila. Ang maganda naman sa atin, yung agriculture, desert na ngayon. Minsan iniisip ko po yung bakanting lupa sa NLEX, something na ganyan. Kung hapon kaya ang may-ari nito, ano kaya ang itsura nito? Ang dami na siguro nitong takoyaki, ano po? Ano po? Sana mag-create ka naman. Yung katabi mo na yan, creator yan. Yung katabi mo, creator yan eh. Ano po? Create. Create. You are creative. Meron pong anak si Sir Dodong Kakanando. Although, bira ko na pong marinig sa ano po. Yung anak niya, high school pa lang, kinakitahan niya na po ng ang galing sa arts. Sobrang galing. Sabi niya, doon pa lang nakakreate na agad. So doon nila sinuportahan yung kanilang anak. Tuwan-tuwa siya na nagpe-painting at iyon, nagbibigay din ng kabuhayan sa kanya. Mga kapatid, yung galing ng iyong kamay dapat matranslate into something. You need to create. Amen po ba tayo doon? Huwag naman, I want to create, mangungutang ako sa taong ito. Okay, pwede yan sa loan. Ano po, pag meron kang something na paggagastusan. So ito muna. There is a sense of fulfillment. Pag na-create ka, hindi ba alam mo sila, Architect Arvin? Alam nyo, biyaya ng Diyos, kami po yung nakapagpatayo dyan. Di ba may sense of fulfillment? Hindi ba, Architect Arvin, pag hindi pa tapos, parang, yes, meron pa naman, pero iba yung natapos mo, may sense of fulfillment. Yung mga teachers, kapag nakita nyo po, yung mga tinuruan nyo po, tumalino at nagka-award, di po ba may sense of fulfillment? Ako nagturo dyan. 100 kaming teachers, pero ako yung lutang. Yung pala, ikaw yung namingot. Di ba, ma'am, piningot mo ko? Hindi, kaya ko, para makarinig ka ng todo. Kasi hindi mo naririnig yung tinuturo ko. Kala mo pingot, ikaw napaka-judgmental ka. So yun po yun. Be creative sa taong 2025. Can I hear amen? Be creative to your cell group. Be creative to your work. Be creative sa marami pong bagay. Babayaran ng mundo ang mga ginawa mo na may kagalakan, katuwaan at hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Can I hear amen? Malakas na palakpak uli, ibigay natin sa Diyos. So sana may natututunan po tayo. So ang unang keyword is create. You have the freedom to create. You have the freedom to build. You have the freedom to imagine. Number 2, you need to walk in connection. Pastor, introvert po ako eh. Medyo tahimik po ako. Regardless if you are introvert or extrovert, we need connection. Bakit? Kapag may sinusubukan ka na, kapag may ginagawa ka ng isang bagay, dito mo makikita, kailangan mo ng connection. Kasi hindi lahat ibinigay sa iyo ng Diyos na merong iba na kailangan ng tulong mo o kailangan mo ang tulong ng iba. Kaya do not underestimate yung the power of connection. Magaling ka nga magtinda ng siomay, sama ng ugali natin, sino bibili sa iyo? Magaling ka nga, pero ayaw mo naman makipag-usap. That is the power of connection. Again, si God, creative. Si God, ang galing din kumonect sa tao. Okay? Kaya the power of connection. Kahit yung church natin, hindi po ito matatayo. Church building without the connection of other people, walang tao na nasa kanya na ang lahat, laging kailangan natin ang tulong ng iba. Kaya every time, halimbawa, Mary Grace Cafe, iyan ang isa sa pinakamasarap na kape, pangalawa lang Starbucks. Ano po, Mary Jane,
Mary Jane Cafe. Ano po? Tingnan nyo po, every time na, na-connect sila sa supplier ng kape, may fulfillment eh. Kasi alam nila, unti-unting nabubuo yung pangarap. Alam niyo po yung connection, pag dinadala ka ng Diyos sa kasintulad ng iyong pangarap, mga missing piece, para matupad ang iyong pangarap, merong fulfillment. Amen? Buti na lang nakilala ko sa ganito. Tingnan mo, kailangan ko yan. Kaya mga kapatid, galingan natin sa connection. Hindi ka i-connect ni God sa hindi connected sa iyong pangarap. Kung gusto nyo pong magtayo po ng restaurant, i-connect ka niya sa magagaling na may restaurant. Amen? Ang matindi, gusto mo magtayo ng gasolinahan. Sabi mo, saan kaya may murang tinapay? Parang walang koneksyon. Hindi pang merienda ko sa mga gasoline boy. Ayun. Sana connected naman. So, halimbawa, si Romnick, magician po natin yan. Ano po? Anak, tingnan mo nga paano mamamagicin yung mga wala dito, biglang mapupunta dito. Ano po? At yung uwing-uwi na, hindi ako makaalis Magic po yun ni Romnick po yun. Pinaaral natin sa kanya. Siyempre, i-connect si Romnick sa mga taong ang galing mag-magic, sila David Blaine, tama ba yun? Ano po? Si David Blade, lahat po ng David, ano po? So, when you're walking in connection, there's a sense of fulfillment. Ang sarap, ang saya. Ang panalangin ko po sa inyo, sana i-connect ka ni God sa mga taong higit na mas matalino sa iyo na magtuturo ng maraming bagay. Huwag ka naman pa-connect sa, Lord, i-connect niyo po ako sa mga taong wala na akong alam, lalo pa akong walang malalaman. Huwag naman isang sumpa po iyon. I-connect ka ni God sa mga taong pinagagawa ni God sa iyo na makatutulong po para mabuo mo ang maraming bagay. So mga kapatid, connect din po kailangan po natin yan. Huwag may sariling mundo, huwag masungit. Ang mga tao ay kakampi natin sa pagbuo ng mga pangarap. Isang malakas na palakpak pa po, ibigay natin sa Panginoon. Okay, wow. Anong oras na ba? 10:55, matatapos na po tayo. Thank you, Jesus. Number 3, under ng fulfillment, a place of fulfillment, is the word contribution. Create, connect, contribute. Walang satisfaction and fulfillment kapag hindi ka nakapagbigay at kapag iyo lang. Pero doon tayo papasok na kaya ka pinoprosper ni God, pinapaunlad, so you can contribute. Teacher ka, create, o talaga in-establish mo yung assignment mo yan as a teacher, pinahusay, pinagaling mo, ang nakikinabang yung mga tinuturuan mo. And that is your contribution. O, di ba? Pagsalitain ka natin si Teacher Chen. Si Teacher Chen, pag talagang pinag-speak natin dito, talagang naiiyak po siya kapag may mga kabataan na hindi nakakapag-aral o kaya nasisira ang buhay. Pag nakikita niya yung educational system ng Pilipinas, sa sobra tayong left behind. Alam niyo po, napakaganda yung, hindi ka lang basta nagtatrabaho, nakaka-contribute ka. Napakasarap yung, alam ba mga, sila MJ, pag nag-serve sila, hindi ba, pag nako-contribute sila, kasi yung uminom, nagpalpitate yung puso, sobrang tapang, di ba? At least naka-contribute ka kasi iyan, magpapacheck up sa doktor, kumita ang doktor. O wag naman pong ganun, di po ba ang sarap yung nagre-relax ka, nagkakapi kang ganyan habang nangangarap? Di ba ang sarap? Relaxing, di ba? May maiko-contribute. Contributor ka. Can I hear amen? So sabihin natin lahat, create. Sabihin po natin lahat, connect. Sabihin natin lahat, contribute. Alam niyo po, may iniluluto po ako ditong teaching sa young professional. Ito ang sikreto po talaga to earn your 1 million. Walang nalabas na yaman kapag walang creation, kapag walang connection, kapag walang contribution. Sana meron ka ngayon sense of fulfillment kasi may kinikreate ka. Nakakakonek ka at nakapagbibigay ka. Pangit naman yung umunlad ka sa sarili mo lang at wala naman tayong nabigyan. Kaya nga sasabi ko po, sana magsikap pa tayong lalo
para mas marami tayong matulungan. So lastly, okay, so again ito lang po, tandaan lang muna ho natin to, panalo tayo, gawin lang ho nating system ito, gawin lang ho natin yan, create muna po, walang contribution kung wala pong connection, walang connection kung walang creation. Okay? So, bakit ang kaharian ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, suulad tayo? Kasi nasa lugar tayo na ang kaharian ng Diyos, walang takot, tinutulungan tayong humakbang, pinupus tayo na mag-create. It is a place of fulfillment, ano po, kasi ang sarap kapag may natatapos, may purpose ang buhay, may ngiti sa buhay kapag may na-accomplish tayo. At pangatlo, sa kaharian ng Diyos, it is a place of fullness. Pag sinabi ko pong fullness, yung hindi lagi kang kapos. Hindi yung laging parang may nawawala sa iyo. Hindi yung parang laging kulang na lang tayo. Hindi lagi na lang parang may nawawala. Fullness. Eh, di ba sabi sa John 10:10, andito si God, si Jesus, para magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sana yung 2025 is a year of talagang fullness sa buhay natin. Hindi meron ka pa, parang kapos na kapos ka lagi. Scarcity mindset po yun eh. Ba't ka nag-aalala? Eto ka na nga ngayon, ang layo na ng narating mo. Meron ka na nga ngayon kaysa nag-umpisa kang walang-wala. Hindi po ba? Hindi nga tayo pinabayaan ng Diyos ng 2024. Pababayaan ba tayo ni God ng 2025? O hindi ba? Romnick at Rosa na Rose, wag naman hindi pa lumalabas si baby. Paano kaya ang pang-college education ng anak ko? Anak, tumigil kayo. Magmahalan muna kayo ni Romnick, ha? Ano po, yakapin nyo ang isa't isa. So, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tanong ko sa inyo kanina, nasaan ang matinding blessing dito? Sa verse na yan. What do you think? Nasaan po? Siguro karamihan sasabihin nyo, Pastor, ang pinakamatinding blessing dyan ay yung nasa pangalawa, and all these things shall be added unto you. Noong una po, yun din po yung paniniwala ko po, na ang pinakamatinding blessing ay yung all these things shall be added unto you. Pero ang totoo, ang pinakamatinding blessing ay ito. Sige nga anak, palabas natin. Ang pinakamatinding blessing ay yung pinaghari mo ang Diyos sa iyong buhay. Ang pinakamatinding blessing, yung pinagagawa ng Diyos sa iyong buhay, nagawa mo. Yung assignment mo, pinagbuti mo. Nagamit mo yung assignment mo. Kaya nga po, sa araw na ito, pag nagagawa mo yung assignment mo, iyon ang pinakamalaking pagpapala. Yung naghari ang Diyos sa buhay mo. Kasi nung wala pa si God, wala tayong kainte-interest na maghari ang Diyos sa buhay natin. Bilang makasalanan, hindi ko kayang purihin ng Diyos. Hindi ko kayang gawin ng maraming bagay. But because of Jesus, I believe, ang pinakamatinding blessing ay nung makita mo ang King. Ang pinakamatinding blessing, yung pinagharian ka ng ating Panginoon. Kasi kahit yumaman ka at labas ka sa kalooban ng Diyos, lagi ka natatakot, lagi ka nababalisa, lagi ka nag-aalala. Seeking the kingdom of God is the greatest blessing in this passage. Sige nga po, sino nagki-keyboard sa atin yan? Let me end with this lang po. Thank you so much, God. Thank you so much, Jesus. Sana talagang pagtibayan ni God sa buhay natin na ang pinakamatinding pagpapala natin ay yung masunod natin ang hari. Kasi by nature, I am disobedient. Salbahe ako, arrogante ako, wala akong pakialam. Diba ang sarap, Lord? Thank you Fulfilled po ako kasi minahal ko po yung asawa ko at inonor ko po siya sa araw na ito. Hindi ba? Lord, pumunta po ako sa outreach, taglay yung buong puso. I am willing and I'm ready na magpagamit sa iyo. Nagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Nagawa mo yung pinagagawa niya sa araw na ito. Yun ang pinakamalaking blessing, yung napangiti mo ang Diyos. Napakalaking blessing, yung natuwa ang Diyos sa iyo. Mga nanay at tatay, natutuwa ba tayo sa ating mga anak?
Yung kapag may ginawa sila kahit hindi sila humiling dahil natuwa ka, grabe, ikaw yung nag-iisip kung paano i-bless ang iyong anak. Imagine, meron ba kayong idea kapag ang hari natuwa? Naku po, God. Meron po ba tayong idea? Yung boss nga lang natin pag natuwa sa iyo Diyos pa kaya? Imagine na pangiti natin ng Diyos. Imagine, ang sarap sa kalooban. Pastor, Tay, ano po yung and all these things shall be added unto you? Kung ang pagsunod sa Panginoon, hallelujah, ay yan ang blessing, sige anak, yung and all these things shall be added unto you, bonus na lang yun. Ang pinakamatindi mo kasing problema, paano susundin ng Diyos? Ang pinakamatindi mong problema, paano uunahin ng Diyos? At kapag nagawa mo yon, iyon ang pinakamatinding blessing. Nasunod natin ng Diyos. Pero yung and all these things shall be added unto you, binigyan ka ng pagpapala, bonus yun. Binigyan ka ng bahay, bonus yun. Pinakain ka ng Diyos, bonus yun. May savings ka, bonus yun. Pero ang pinakamatinding pagpapala ay ang masunod ko at paglingkuran ng aking hari na natuwa siya sa mga bagay na aking ginagawa. Napapurihan ko siya sa araw na ito. Siya mismo naghari sa aking damdamin. Siya mismo yung nag-rule sa aking karanasan. Punong-puno ng katuwaan ng aking puso. That is the greatest blessing. Bonus na lang. Yung kagalingan, bonus na lang. Yung nakapagbakasyon kayo ng pamilya mo. Kasi tuwan-tuwa ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Pakita nga natin, anak, yung dalawa na yan. Sana yun lang ang matandaan. Ay, ba't wala na po? Okay? Blessing is when you're seeking the King. Bonus na lang, dagdag na lang ang maraming bagay. Sana bumalik yung pagkakataon sa buhay natin. May sense of urgency tayo ngayon sa pagsunod sa Diyos. Kung may pinagagawa si God at ginawa mo, tuwan-tuwa ang Diyos sa iyo. Kaya hindi tayo talo pagdating sa pinagagawa ng ating Panginoon. Sige nga anak, next slide nga tayo. All throughout, pag binabasa ko yung Psalms 23, ganito lagi ang picture ko. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kapag sumusunod ka sa Diyos, sinusundan ka rin ng biyaya at pagpapala. Kaya lang nabasa ko sa Deuteronomy 28 verse 2, ba't merong ganito? Ano ibig sabihin yan? Sabi, and all these blessings shall come upon you and overtake you. Dati parang ang pagpapala, sumusunod lang sa atin, nasa likuran. Ngayon nakikita mo, nag-overtake yung pagpapala. Parang in a sense, hindi mo pa kailangan, pero ipinagkakaloob na ng ating Panginoon, nag-overtake, nagtatanim ka, pero parang umaani ka na, bakit ganun ang bilis? Kasi nga, hindi mo alam paano mag-operate ang ating Diyos. Sino po ang gusto na hindi ka lang uunlad, nakikita mo, nag-overtake? Tingnan natin yung picture na yan, anak. And all these blessings shall come upon you and overtake. Kasi minsan ang nag-overtake sa atin, may bayarin na naman. May paparating na namang gastusin. May kawalan na naman saan kukuhanin. Ganun lagi ang parang mata natin. Hindi ba nakakawindang? Uy, may paparating na naman na pagpapala. Uy, may umaarangkada na naman. May rumaragasa na naman. Sabi ko nga po sa asawa ko, kami ang goal namin is we will live on God's overflowing blessing. Yung hindi masasaid, hindi matutuyan. Kahit tumutulong, kahit nagbibigay, hindi matutuyuan. Pero sabi ko, Mami, productive 2025, panghawakan din natin ang blessing ni God. Siyempre, uunahin natin, masunod ang Diyos. Pero habang sinusunod natin ang Panginoon, kasi ang kasunod niyan, pag sinunod natin ang voice ni God, grabe, o-overtaken ka ng pagpapala ng ating Panginoon. Anak din mga anak, kung meron pa tayong slide dyan, next slide. Okay? Nothing will be missing when you are seeking the King. Tayo nga po tayong lahat. Thank you, Jesus.
last Wednesday po, nagsalita po dito si Pastor Reggie Santiago. Nakakatuwa, kasi sabi niya, December 31, nag-aas na siya kay God ng word. Meron daw pinagawa agad sa kanya si God na yung ipon niya, savings niya, ibigay niya sa Lord, mga worth 300,000. Lord, ipon ko. Hindi ba pag-ipon, sarap bilahin kasi pinag-ipunan mo talaga yan? Hindi po ba? Hindi mo pinaghirapan, pinag-ipunan mo talaga yan. Pero sabi niya sa kanya ni God, i-offer mo. Hindi naman madali pa, nag-o-offer lang. Pero, kaya nga ang pagsunod mahirap. Hindi naman utusan ka ni God na madaling-madali sa iyo, tama? Kaya nga utos yan. Mahirap sa iyo, alam ni God, challenging sa iyo, pero pinagagawa sa iyo. Alam niyo ginawa ni Pastor Reggie? Ibinigay niya ang 300,000 sa Panginoon as an offering to God. Pero nakakatuwa, ang kwento rin niya rin, the same, din po, parang sitwasyon, doon niya nabigyan ng bahay at lupa, yung dalawa niyang anak. Sobrang nakakatuwa po. Pagkagaling po namin ng church ng Wednesday, hindi ko alam kung Thursday na, sabi ng asawa ko, nag-iisip po kasi kami ng pambigay sa first fruit offering. Sabi niya, Daddy, may pinagagawa si God eh. Alam mo yung message ni Pastor Reggie, sabi ko sa kanya, bakit mo kasi pinakinggan? Nahihirapan ka tuloy eh. So sabi niya, yun? May ipon kasi ko, siyempre, di ba, kalos kababalik lang natin sa pagiging dentist. So, may inipon siya. Sabi niya, ito yung pina-offer sa akin ni God eh. Dagdagan mo na lang ha. Sobra lang nakakatuwa kasi yung nakita ko yung picture na yes, mahirap para sa iyo. Madali para sa Diyos. Mahirap para sa iyo, madali para sa Diyos. Yung amount na gustong ibigay ni Nanay Lena, hindi niya alam, nag-iipon din po ako. And my commitment to him or to her is, talagang to give 1 million. Parang gusto ko lang i-try ho talaga to honor her. So, hindi ko rin alam paano nangyari. Pero yung nasa kamay niya, multiply by 10, o tama, multiply by 10, inabot ko naman po noong Sabado sa kanya. Sabi ko, Mami, yung binigay mo, yung gusto mo ibigay sa Lord, hindi mo pa ibinibigay sa Diyos, meron nang umo-overtake na pagpapala. Can I hear amen? So, ang sarap na dahil kay God dito, ginagawa natin, minsan alam nyo po, ang magiging problem natin, kahit na dito sa ating magiging first fruit, yung limiting beliefs. Yung limiting beliefs na sayang, pag-uumpisa ko na to eh. Pag-uumpisa ko na to. Yung parang masyado natin kinakalculate sa kamay natin, pero hindi natin alam kumusta ang multiplication ng langit. Kumusta ang mathematics ng langit? Ibang-iba po sa mathematics sa lupa. Totoo po na kapag tayo ay nagkaloob, nothing will be missing when you are seeking the King. We will apply Matthew 6:33 this Sunday. I challenge you, i-ready natin yung ating pang first fruit offering. Mas gusto ko po, hindi ito mandatory in a sense. Gusto ko po, ang Diyos ang maglagay ho sa puso nyo. Pero lagi natin sinasabi, ang first fruit offering is more than your tithes. Oh, this is your best gift to God in a year. In a year. Magkano po yun? Ano ang inilalagay ng Diyos sa inyo? Sabay-sabay po nating dalin. Lahat po ng mga outreach muna, encourage ko lang. Dito muna tayo mula sa itaas, hayaan natin po dadaloy hanggang ibaba. Can I hear amen? And I ask yung team po natin, gawin nating festive yung ating first fruit offering. Minsan kasi pag hindi talaga handa ang puso natin, pwede itong maging kabigatan. Pero kung magiging burden, huwag mo munang gawin. Pero kung nakikita mo sa oras na ito, this is not about money. This is about seeking the King. This is about honoring the King. This is about the glory of God. Mga kapatid, Praise Church family, hindi tayo inilaw ni God na mapunta sa lugaring ito.
At eto ka ngayon sa kinalalagyan mo para pabayaan ka ng ating Panginoon. Ang inyo pong lingkod sa Diyos, hindi po ako magtatagal marahil kung nakita po natin talaga, wala naman palang saysay yung paglilingkod natin. Sobrang liit po nung pinagmula namin ni Pastora Lena. Maliit po sa amin, pero ang laki kasi ng Diyos eh. Kaya hindi ko rin ma-recall, saan ako kumuha ng lakas ng loob to challenge my wife, Mami, hindi ka na magwo-work. Kasi that time, buntis din talaga siya. At mas i-commit natin ang buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon, sa paglilingkod sa pamilya natin. 12 years hindi po nag-practice ang aking asawa. Talagang wala rin po kaming naiisip na negosyo at hindi ko po alam yun, hindi po mapasok sa aking isipan po yun. Pag binabalikan ko po yung sitwasyon na yun, Lord, paano kami nabuhay? Lord, paano kami na-sustain? Nakakain naman namin yung gusto naming makain. Hindi naman yung anak ko deprived. Yung gusto pang kumain, wala nang makain. Tingnan niyo po si Owie, yung anak ko, bilog na bilog. 50 kilos na huyata. So, ang point ko lang, every time nililingon ko ang ginawa ng Diyos sa aming pamilya, tingin ko naman, hindi naman kami mukhang kawawa. Hindi naman kami mukhang deprived. At ngayon nga po, eto na lang kasi yung period na may mga pinapaapakan talaga sa amin si God. This is not about our own family. This is about expansion of God's kingdom. Kaya namin gustong umusad, kaya namin gustong umunlad, kasi hindi lang pamilya namin ang gusto namin pagpala, kundi makapag-bless kami ng maraming pamilya, makapag-bless kami ng maraming mga pastor, makapag-bless kami ng mga taong nais ni God na i-bless namin. Hindi kami masisiyahan na okay lang ang pamilya namin, samantalang maraming pamilya na hindi okay. Hindi tayo mananatili, masasatisfied na okay naman ang church natin kahit paano may bilang, marami pang simbahan na hindi lumalago na kailangan matulungan. And that is, I believe, the kingdom mentality. Hindi lang para sa iyo, para sa karya ng Diyos. Sana ma-break natin ang limiting beliefs. Nothing will be missing. Pangatawanan mo yan, pag inuna ko ang Diyos, hindi ako magkukulang. Pag pinuuna ko ang Panginoon, may mga bonus. Pati yung overtime na pananalangin mo sa Panginoon, pati yung mga overtime na paglilinis mo sa church, pati yung overtime na pagka-counsel mo, pag-mentoring, babayaran yan ng Diyos natin na hari na kailanman makatarungan, hindi mawawalan ng kabuluhan, lahat ng iyong ginagawa, lahat ng ibinibigay para sa Panginoon. Pikit tayong lahat sa oras na ito. Yes, gusto mo magbigay sa main. Yes, gusto mo rin magbigay sa outreach. Parehong ipagkakaloob ng Diyos yan. And even kung nililid ka ni God, during first fruit offering natin to bless someone or people, name it. Do it. Kasi ang goal mo is to bless our King. Kaya mga kapatid dito, sama-sama muna ho tayo. Magpe-first fruit din po kayo sa outreach ninyo, pero dalhin muna natin dito at bigyan ka ng Diyos ng sapat na halaga. Hindi ka talo sa iyong pagkakaloob sa Panginoon. Lagay natin yan muli yung kanang kamay natin sa tapat ng ating puso. Do you have an idea, Lord? Ano yung gusto nyo pong ipagkaloob ko po sa inyo? Na mahalaga, importante, may value sa amin, Panginoon. Pero Lord, maaring sa oras na ito, parang nahihirapan ako na baka hindi bumalik, baka hindi kayang ibigay. Ngayon pa lang, huwag yung puro masyado ring calculated. Ang sarap ding magbigay by faith in Jesus' name. Kapag may binigay si God sa amount mo, hindi yung parang itatabi mo muna yung marami, sigurista, in the name of Jesus. Ano yung inilalagay ng Diyos sa puso mo? Na pagbalik natin this Sunday, alam mo, ma-honor. This is not about praise. This is not about outreach. This is not about the name of the people. This is about the glory and honor of His Majesty, our King Jesus. Our King Jesus. And I pray, may the Lord overtake
yung ipagkakaloob mo sa Kanya. Ito yung ipinagkaloob mo, but the Lord will overtake you with great blessing, with great wisdom, with great obedience in God. Hindi pagkukulangin ang mga tao na gusto ang Diyos ay purihin. Father God, meron po akong kausap ngayon sa oras na ito. Lord, may mga inipon siya, may mga inilalagay ka sa kanyang puso. Panginoon, ikaw ang mag-assure sa kanya na hindi ka mag-uutos, hindi mo i-impress ang isang bagay, Panginoon. Lord, naniniwala kami, makapagbe-bless kami sa main ng aming first fruit offering, makapagbe-bless din kami sa outreach, O God, makapagbe-bless kami sa mga taong gustong-gusto mo po, O God, na i-bless namin. May mga tao kami pangarap na i-bless. May mga taong inilalagay ka rin sa amin, Panginoon, o kahit nga ibang church pa po, Panginoon, walang problema, so we can bless them, O God. In the name of Jesus, ngayon, ilagay ng Diyos sa iyong puso, clarity, yung gusto mong ipagkaloob sa ating Panginoon. And may the Lord give you His support, His provision para magawa ang kanyang kalooban. Hallelujah. Mga kapatid, pwede ko ba kayong kumuha ng kahit isa o dalawang kasama nyo? I-declare lang natin, yung kapatid ko, the Lord will prosper his life under the kingdom of our Lord Jesus Christ. Uunlad at uusad ka sa pangalan ni Jesus. Come on, just pray. Just pray natin. Humanap po kayo na may pagpe-pray natin. Just declare lang, just declare. Panginoon, naniniwala po ako, may makikreate siya. Magkakaroon siya ng great connection this year. Makakapag-contribute siya, O God. Lord, pinagpe-pray ko yung tatlong ito because in God's kingdom, it is a place of fearlessness, fulfillment, and fullness, Panginoon. Buo, Panginoon. Hallelujah. Come on, just speak blessing upon his life, upon her life, upon her family, upon his family. O Rabakosikalaраhan de Jesus, O God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus. He will prosper in your kingdom, O God. She will prosper in your kingdom, O God. Hallelujah. Walang magmumukhang kawawa, lahat ay pinagpala at kahanga-hanga. We are your representative, O God, of your kingdom in this world. Panginoon, maayos na ang buhay niya, lalo pang aayos. Maunlad na siya, lalo pang uunlad, Panginoon. Umaangat na ang kanyang buhay, lalo pa siyang aangat, O God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless and hear the prayer of your people, O God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pinagpala ng Diyos ang mga nasa itaas natin. Palakpakan niya po natin yung mga nasa itaas po natin. One more thing na lang po. This is my last prayer to you this morning. Pwede po ba, kasi dati, sinusundan lang tayo ng pagpapala. Ngayon, i-overtake tayo ng pagpapala ng Diyos. Can I hear amen? O lahat po tayo, in-overtaken tayo ni God ng pagpapala, tingin tayo lahat sa right side. Right side ko, pero left side nyo. Ganun ang mangyayari sa atin. Mula sa likuran, makikita natin, very visible, concrete, hindi imagination, may makikita ka na umovertake na pagpapala sa iyong pamilya. Amen? May makikita kang umovertake na pagpapala sa iyong career. Meron kang nakita. Very obvious yung umovertake eh. Ang bilis at hindi mawawala at hindi matatapon. Come on, tingin tayo lahat sa side na ito. In the name of Jesus, I believe
I speak and I declare and I claim, oh God, your blessing will overtake us! Hindi yung lagi kami parang hikahos, luhod, at parang laging magmamakaawa, oh God. Your blessing will overtake us at kine-claim namin yon. Nagtatanim ka pa lang, umaani ka na. Nagpapainit ka pa lang, umaarangkada na. At habang tumatakbo ka, may mas mabilis kang nakikitang galaw ng Diyos. Yung galaw mo, lalagpasan ng Diyos. Yung pinagkaloob mo, lalagpasan ng Diyos. Yung inipon mo, lalagpasan ng Diyos. Yung plinano mo, lalagpasan ng Diyos. I speak overtake upon your life. Sa hindi maipaliwanag na kaparaanan. Kasi alam mo, Diyos ang gumawa ng paraan. Ang Praise Church, matagal nang pinagpala. Madami ng buhay na nabago. Marami ng pamilya ang pinagpala. Marami ng may kabuhayan, oh God. Lord, hindi dito nagtatapos. Marami ka pang gagawin po, oh God. Praise Church family, you are blessed and highly favored by God. Huwag matakot. Laging kumilos at abutin ang pinagagawa ng Diyos. In Jesus' name, amen. Yung pinakamalakas nga hong palakpak, na may kasamang hallelujah! Malakas na amen! God bless you and happy first fruit next Sunday. God bless you. Hello. Ayan, sige po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Again po, no, reminder lang po, excited po ba ang lahat sa ating first fruit offering next Sunday? Ay, medyo mahina po yung amen natin. Excited po ba ang lahat sa first fruit offering next Sunday? Amen. So again po, no, next week po, sa ating first fruit offering, we are inviting po yung 10 outreaches natin to attend po. Dahil per outreach po ang pagbibigay natin dito sa main church. And reminder lang din po, no, please prepare our first fruit nang naka-envelope na po mismo. Lagay po natin yung ating mga panalangin dyan kasi part po ng ating finance every Sunday, no, talagang ipinagpe-pray po talaga ng ating mga envelope. At ngayon naman po, no, dumako po tayo sa ating pagkakaloob. May mga usher po tayo na nagbibigay po ng sobre natin sa gilid. Ayan, thank you Lord, thank you God. Ako po na personally naniniwala ako na ang Praise Church ay mapagbigay sa ating mga kaloob. Pero ang tanong lang po sa atin, gaano po kaya tayo katapat sa ating pagkakaloob, no? Sa ating first fruit at the same time sa ating tithes and offering. Naniniwala po tayo no, na habang tayo ay nagbibigay, lalo pa pong dumadaloy at nag-overtake yung blessings ng Panginoon sa atin. Sabi nga po ng Lord sa Matthew 25, sapagkat ang meron ay bibigyan pa ng mas marami, ngunit ang wala kahit ang kaunting nasa kanya ay kukuhanin pa. Hallelujah God, hallelujah Lord. Let us pray. Hallelujah God. Lord, marami pong salamat Panginoon. Lord, sa aming
nire-ready, Panginoon God, inilalagay mo sa puso namin, Panginoon Lord, na aming tithes, Lord, and sa darating na first fruit offering, God. Naniniwala kami, Panginoon, O God, ang mga sisidlang ito, Panginoon God, ay lalo mong pag-overflowin, Panginoon, O God, at talagang maaabot, Panginoon God, yung mga taong nangangailangan nito, Panginoon. Lord, isa lang po yung panalangin din namin, God, sa bawat lahat. Tanggalin mo lahat ng worries, lahat ng pangamba, Panginoon God. Alam namin na sagot mo kami, God. Naniniwala kami, Panginoon, na ngayon pa lang, mas lalo mong pinagpapala, inaayos, Panginoon Lord, ang aming mga sisidla ng aming mga financial, Panginoon, O God. At naniniwala rin kami, Panginoon, O God, na sa aming paglakad, Panginoon Lord, sa pagtatapat sa iyo, Panginoon, O God, hindi mo kami pagkukulangin. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Open your eyes, we speak your name. We lift our eyes, we tune our hearts to your beat. Where we walk, there you'll be. With fire in our eyes, lights alight. Your love untamed, it's blazing now. The streets will burn forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You break within me, break within me. You're in my heart forever. You break within me, break within me. You're in my heart forever. Sabay-sabay po tayong tumayo at muli nating papurihan ang ating Panginoon. Come on! Let's sing! With fire in our eyes, our lives alive. Your love untamed, it's blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. God bless po sa bawat isa. Pwede na po tayo magpunta sa ating mga huddle. Again po sa mga couples po natin na nandito, pwede na po tayo magpa-register kina Kuya Jeff, kina Ate Rocky po para po sa couples night. I-grab na po natin opportunity sa mga couples po na nandito. Nandyan lang po sa likod sina Kuya Jeff and Ate Rocky for couples night registration po. Marami pong